Ito po si Brother Dave ang nagsasabi sa inyo. Title, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. It is our duty as the sons and daughters. Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, araw at oras na naman ang sa atin ay binigay ng ating. Magandang araw po lahat sa ating mga kapatid at sa lahat ng sumusubaybay sa YouTube channel na ito, The Way for Eternal Life. Ito po si Brother Dave, ang nagsasabi sa inyong magandang araw at ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumating lahat. Ang ating pong pag-aaral ay ipagpapatuloy po natin sa araw na ito. Tayo po ngayon ay nasa lesson 8 na ng unang Pedro o unang sulat ni Pedro sa mga Kristiyano noong kapanahunan na yon, at itong sulat na ito ay para sa atin pa rin, sa ating kapanahunan. So makikita po natin at napakarami na po nating napag-aralan ng mga lumipas na lesson, no? Na leksyon, at ito pong oras na ito ay ang ating pag-aaralan ay sa lesson 8 ay magmumula po sa 1 Peter chapter 1, verse 22 to 25. And the title of our lesson for today is Everlasting Word of God. Ang walang hanggang salita ng Diyos. Kung kayo po ay nakikinig, nanonood sa video channel na ito, ay ini-encourage ko po kayo na kayo ay magkaroon ng sarili nyong banal na kasulatan at inyo pong buksan ang inyong banal na kasulatan kasabay po ng ating mga pag-aaral na ginagawa. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay gusto po natin dumating sa atin ng first hand, no? Ang salita ng Diyos ay dumating sa atin ng first hand. Ayan ang gusto natin para natin maunawaan. Pagka ito po ay narinig nyo lamang sa akin, second hand ho ang dating sa inyo. Hindi na po first hand. Ngayon, habang tayo nag-aaral ng lesson sa hapon na ito, at ako'y bumabasa ng mga talata sa mga sulat ni Unang Pedro, sa kanyang sulat na ito, at inyong binabasa, ang dating po ng salita ng Diyos na ito ay first hand sa inyo. So yan po ang aking suggestion, at para lahat nating pinag-usapan ay makita nyo na ito ay talagang tunay na galing sa salita ng Diyos. Simulan na po natin sa verse 22 ng 1 Peter chapter 1, verse 22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi mapagkunwari sa mga kapatid, ay mga ibigan kayo ng buong ningas sa inyong mga puso sa isa't isa. Ano raw po ang sinasabi ni Apostol Pedro sa atin dito? Yamang nilinis ninyo ang kaluluwa, ang inyong mga kaluluwa, ang ating mga kaluluwa, sa pagtalima sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Lagi ko po sinasabi, John 17:17, Ama, pakabanalin mo sila ng iyong mga salita. Ang salita mo ay katotohanan. Yun po ang katotohanan sinasabi rito. Sa pag-ibig na hindi mapagkunwari. Alam niyo po, ang katotohanan na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay hindi po mapagkunwari. Ano ba yung mapagkunwari? Hindi double-minded, hindi double-faced, no? Sinasabi niya ang totoo, at kung ano ang totoo, yun lamang ang kanyang ibig sabihin. So, ito ay, sinasabi niya, ang mga katotohanan na ito ay yung pag-ibig sa ating mga kapatid ay hindi mapagkunwari. Ay mag-ibigan nga kayo ng buong ningas sa inyong mga puso sa isa't isa. So, ano po ang sabi rito? Mag-ibigan ang bawat isa sa atin na maningas. Ano po ba yung maningas? Alam niyo, pag sinabing maningas, hindi po yung parang isang kandila na kukuti-kutitap, no? Pag sinabing nagniningas, pag itong kandila na ito ay nagningas, ito po ay nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran. So yan din po ang gustong ipabatid sa atin ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat, na ang ating pag-ibig sa bawat isa ay kailangang nagniningas. Okay? Ibig sabihin, ito ay totoo, ito ay makikita, mararamdaman, at
masasabi ng ating kapatid na tayo nga ay umiibig. Okay. There is only one thing in the world that will never perish or fade away. Meron lamang pong isang bagay sa mundong ito na hindi mawawala, hindi masisira, magpakailanpaman. Ano po ba yon? And that is the Word of God. Lahat po ng bagay dito sa mundong ito, ang sabi ng Panginoon, ay mawawala, magsisira, masisira, maglalaho. No? In everything in this world. Lahat po yan. Kahit na ginto, pilak, halaman, lahat po yan. No? Mga kayamanan natin, mawawala po yan. Pero isang bagay lang ang hindi mawawala sa atin. Alin po? Ang salita ng Diyos. So makita po natin, tingnan po natin sa Marcos Kapitulo 13, talata 31. Basahin po natin. Buksan niyo po ang inyong mga banal na kasulatan at sabay-sabay po tayong magbasa. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ano po ang sabi rito? Ang langit, ang lupa ay lilipas. Ano lamang daw po ang hindi lilipas? Ang kanyang mga salita. Tandaan po natin, ang langit at lupa at ang lahat ng narito sa sanglibutan ay nilalang ng Diyos. Pero, ang pinanglalang ng Diyos sa lahat ng naririto ay ang kanyang salita. Let there be light, and there was light. See? Let there be a firmament between water and the sky, the universe. Ano po ang pinanglikha ng Panginoon? Salita. So kung ang salita ang kanyang pinanglikha, ang lahat ng nilikha ng salita ay mawawala, ang mananatili ay ang kanyang mga salita. Ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Something else that is extremely valuable in the eyes of God that will never pass away. Isang bagay po ang extremely, alam niyo po ba extremely valuable? Napakahalaga sa mata ng Diyos na ito ay hindi lilipas. Do you know that? Alam niyo po ba kung ano yun? Tingnan po natin. 1 John chapter 1, verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Tandaan po natin, mawawala ang buong sanglibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ano po ba ang kinahuhumalingan ng sanlibutan? Alam niyo po ang sanlibutan, busy-busy. Hindi mo po malamang, kulang ang 24 oras eh. Busy-busy ang sanglibutan. Sa lahat ng gusto niyang gawin. Yung mayaman, busy-busy na magpakayaman. Yun namang mahirap, natamad, busy-busy sa kanyang katamaran. No? Ganyan lang po. Kinahuhumalingan kung ano ang naririto sa sanglibutan. Gustong kumita ng maraming pera, mag-accumulate ng mga properties, kotse, bahay, lahat. Gusto niya makamtan, maging tanyag sa kanyang trabaho, maging number 1 siya sa kanyang hanap buhay. Ito po ay mga kinahuhumalingan ng sanlibutan. Tayo po ba nahumaling din sa takbo ng sanlibutan? Tayo po ba ay ganito rin? Ang sabi ng Panginoon, ito ay mawawala. Ito ay mawawala ang mismong sanlibutan na ito na nakikita natin, na nararamdaman natin, na pinag-iimbesa natin ng lahat ng oras at araw ay mawawala. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito po ang sabi, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. See? Ano gusto po natin? Yung nakikita natin ngayon, now you see, now you don't? O yung isang bagay na kaloob ng Diyos sa atin na tatamuhin natin, mabubuhay tayo magpakailanpaman. Which is important sa atin. Sa'yo, kapatid, na nanonood ngayon sa oras na ito. Sa'yo, tanungin kita, ano ang importante sa'yo ngayon? Yung tinatamasa mo ngayon, na buhay, at mga mahalagang bagay sa'yo ngayon, na bukas, wala na? O yung isang buhay na kahit mawala ang lahat sa oras na ito, ay tatamasamahin mo magpakailanpaman.
temporary or eternal? Ano gusto mo, kapatid? Mamili ka. Temporary, sa'yo na lahat ang buong sanlibutan. Manahin mo lahat ang sanlibutan. Kanya lang, Hebrews 9:27, it is appointed for a man to die once and after that judgment. Ang lahat ay tinakda ng mamatay at pagkatapos niyan ay kamatayan. Now, pag namatay ka ba, may madadala ka? Pag ba namatay ka, ay mayroon ka madadala sa hukay na pwede mong dalhin sa langit? Alam niyo po, may mga relihiyon na tinuturo ay lahat ng iyong tinatamasa mo dito sa lupa ay pwede mong madala sa langit. Ano po yun? Ito po yung mga Buddhism, no? Kung nakakakita kayo ng mga inche, no? Mga Chinese na nasa funeral parlor, makikita nyo ang dami nilang bahay, ang dami nilang kotse. Pag tinignan mo yung kotse, may driver pa, no? Meron silang mga katulong, lahat kompleto ng appliances. In their belief, sa kanilang paniniwala, na pag sila'y namatay, pag sila'y inililibing na, kasama po sa libingan yan. Yan ay hindi totoo. Mga ginawa lang na karikature, no? Na ano? Na ang kanilang belief, ang lahat ng tinatamasa mo rito sa lupa, madadala mo sa langit. Hindi po eh. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng naritong ginawa niya sa kanyang salita ay mawawala. Pero ngunit ang mga sumusunod sa kanyang mga kalooban, anong kalooban ng Diyos? Sumunod sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga salita, at sa mga niyutos ng ating Panginoon Kristo. Ay mabubuhay magpakailanpaman. So makita po natin dito, ikaw, ano gusto mo? Ano gusto mo sa iyong buhay? Ano ang gusto mong maging? Let's consider what the Word of God produces in people. Ikaw, tignan natin, pag-aralan natin, ano bang sinasabi at ano ba ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos? What the Word of God produces in people. To us. Number 1, purification. Alam niyo ba yung purification? Napaka-common words po ngayon ang purification. Bakit? Ang lahat po ng tao ngayon, ang gustong iniinom na tubig, ay purified water. Bakit gusto ng tao ang purified water? Kasi pag dumating sa purification system, doon sa purification niya, kung ilang system yan, bawat system yan ay nagpo-purify ng tubig. Bakit po ganon? Sapagkat pagka hindi purified ng tubig, napakarami nitong bakterya na maiinom din natin. So, sa ngayon, nung araw po nung maliliit kami wala pong purified water. Kahit po sa balon, umiinom kami. Natatandaan ko, nung kami ay nasa Olonga po, no? Alam na, mga 1968, 65, ganyan. Ang Olonga po ay hindi pa ganyan. Kami po ay natira doon sa Kabalan. Sapagkat ang parents ko nakabili ng mga lote, no? Ito po ay bundok. Kasama namin doon ay mga ita. So, nakabili po ang parents namin. So, doon kami nagtira, nagtayo kami ng bahay, pero walang water system. Saan kami kumukuha ng tubig? Papanig po kami rin sa bundok, may stream, may tumutulong tubig na galing sa bundok, doon po kami kumukuha. Or, nung bandang uli, nagpagawa parents ko ng balon. No? So, itong tubig doon sa stream, at tubig sa balon, hindi po purified. Nandiyan ang bakterya, nandiyan lahat. No? Pero sa panahon natin na ito, lahat ng tubig na iniinom natin, gusto natin purified. Gusto natin ngayong pandemic, kailangan purified. Purified ang ating mga kamay, hugasan, ang sinisingot nating mga hangin, ay kailangan purified kasi kailangan meron tayong takip. No? So, number 1, na hindi masisira, that produces, the word of God produces in people. Number 1 is purification. Number 2, the Word of God produces love. Pag-ibig. No? Una, paglilinis. Pangalawa, pag-ibig. And pangatlo po, eternity. So, kailangan, habang tayo naririto sa lupa na ito, we are being purified by the words of God. Tayo nililinis,
sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And the purification produces love. And love produces eternity. Tingnan po natin. Pag-aralan po natin ang gusto. Number 1, balikan po natin yung purification. Chapter 1, verse 22. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Saan daw tayo nilinis? Sa pagtalima, saan? Sa katotohanan. Ano po ba yung pagtalima? Yung po yung pagsunod. No? Saan tayo sumusunod? Sa katotohanan. So, ibig sabihin, nakita natin yung tama, sumunod tayo sa salita ng Diyos, ito ay mabuti at tuwid sa salita ng Diyos, so tayo ay tumalima. Sumunod tayo. Matthew chapter 28, verse 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanilang lahat ang kanilang dapat na ganapin, ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapus-tapusan ng sanlibutan. Sino po ang nagsalita rito? Ang ating Panginoong Kristo. Sabi niya, dahil nga dito, magsiyaon kayo at ihayag ninyo ang Ebanghelyo, ang aking mga salita. Saan? Sa lahat ng bansa. At ang sabi niya, na ituro nyo sa kanila ang lahat na dapat nilang ganapin. Ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang katapus-tapusan ng sanlibutan. Kailan tayo sasamahan ng ating Panginoon Kristo? Hanggang sa katapus-tapusan ng sanlibutan. Paano po yan? Narito ba ang ating Panginoon Kristo para tayo ay samahan? Hindi po. Siya ay bumalik na sa langit at naluluklok sa kanan ng Ama. Sino ang sumasama sa atin? Sinasabi niya, hanggang sa katapus-tapusan ng sanlibutan. Ang Holy Spirit po, ang Espiritu Santo, na ang pinangako sa atin ng Diyos na kanyang isusugo sa pamamagitan ng kanyang Ama. Lucas 11:28. Luke chapter 11, verse 20. Datapat sinasabi niya, oo, bagkus na lalong mapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawa. Ano po ang sabi na sinulat ni Lucas? Datapat sinabi niya, ano ron? Oo, bagkus na lalong mapalad. Sino? Ang mga nakikinig. Saan? Sa salita ng Diyos. At ito ay ginagawa. So, hindi lang po tayo ay nakinig na tayo naging mapalad. Ang mas mapalad ay yung nakinig na at ginagawa pa ang kanyang napakinggan. See? Obedience. Sabi nga po ni Santiago, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Okay? Gawa 5:32. At kami nga'y mga saksi ng mga bagay na ito. At gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Ano raw po yun? Sila ay naging saksi saan? Sa mga bagay na ito na ibinigay ng Espiritu Santo mula sa Diyos at nagsisitalima sa Kanya. Alam niyo po, pag narinig yung salita ng Diyos, at ang Espiritu Santo ay nasa inyo, at tinanggap ninyo ang Espiritu ng Diyos, maunawaan niyo po kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa bawat salita sa atin. Alam niyo po, minsan tayo ay hindi natin alam kung anong ating gagawin, ano? At tayo ay hirap na sa mundong ito. Pero ang sabi niya, kahit na ano pa ang mangyari sa atin, hanggang tayo ay nagsisitalima sa kanyang mga salita, ang Diyos ay sa atin. Okay. 1 John chapter 2, verse 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Paano po natin sasabihin? Na nakikilala natin ng Diyos, tumutupad tayo sa kanyang mga utos. Ngayon, kung nakikinig ka lang, hindi ka tumutupad, hindi mo kilala ang Diyos, kapatid. Hindi mo siya kilala. At hindi mo rin siya Diyos, hindi mo rin siya Panginoon. Baliwala siya sa'yo. Para ka lang nagbasa ng comics, nagbasa ng Reader's Digest, binasa mo lang, pagkabasa, wala na. But the words of God, tuwing babasahin mo, nagpapabago sa buhay mo. Nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Nagbibigay sa iyo ng pag-asa.
These scriptures and more tell us that we must obey God's word. At ang mga ito, mga ebanghelyo na ito, at ang lahat ng bagay na narinig natin mula sa salita ng Diyos ay mabuti. As best we can in order to be purified. Ay mabisa para sa ating purification. Sa ikalilinis natin. Ano una nililinis sa atin? Ang ating budhi. Pangalawa, nililinis ang ating isipan. Ang ating konsensya. Ano pa po ang nililinis sa atin? Ang ating espiritu. To be purified or cleansed from our sins. Tayo nilinis mula sa ating mga kasalanan. The Bible faith is an obedient faith. Ang pananampalatayang narinig mo sa salita ng Diyos ay magtuturo sa iyo para ikaw ay sumunod sa salita ng Diyos. That is faith. The Bible faith is an obedient faith. Faith that doesn't obey God's word. Ang pananampalatayang hindi sumusunod sa salita ng Diyos, is not faith at all. Hindi yan pananampalataya. No? Pakitang tao lang yan. Instant obedience is the only kind of obedience there is. Yung pong instant, no? Yung narinig mo ngayon, sumampalataya ka kagad ngayon. That is an obedience. Delayed obedience is disobedience. Narinig mo kagad ang salita ng Diyos ngayon, sumampalataya ka, sinunod mo. That is faith. And that is obedience. Pero ang sabi po rito, yung delayed faith is disobedience. Yung akala mo pa na ng palataya ngayon, narinig mo, okay lang. But that is disobedience. Actually, hindi ka sumunod. Narinig mo lang. Okay? Whoever strives to withdraw from obedience, withdraws from grace. Kung sino man ang lumalayo o hindi tumatanggap ng pagsunod, ay hindi tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Withdraw from the grace of God. Okay? Ano pa dito? Number 2, yung pag-ibig. Una, purification. Number 2, pag-ibig. 1 Peter chapter 1 verse 22. Ito pa po ang makikita natin dito. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pang mapagkunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Mag-ibigan kayo ng, nasabi dito, na maningas, walang pagkakunwari. Ito yung pag-ibig na totoo. Hindi mo binobola. Sa Bible po, walang orokan. Dito sa lupa, maraming orokan. No? Kaya sabi, pagka orokan ka, wala kang kwentang kaibigan, wala kang kwentang tao. Ano ba yung sabihin ng orokan? Hindi totoo ang sinasabi mo, orokan ka, kapatid. Ikaw, na nakikinig, nanonood sa video na ito, orokan ka ba? Huwag naman sana. Huwag naman sana. Maging totoo ka sa ating Panginoon Diyos. Sa pag-ibig na hindi mapagkunwari, sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas sa inyong puso sa isa't isa. Saan po manggagaling ang ating pag-ibig na nagniningas sa ating puso sa isa't isa? When we learn to obey the Word of God, we'll also develop a strong love for each other. Pag atin po talagang sinunod ang salita ng Diyos, makikita rin po natin at maunawaan natin at masusunod natin na umibig sa ating kapwa. God loves us. Then we ought to love one another. Tingnan pa po natin. John chapter 13, verse 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Verse 35, sa ganito, mga kakilala ng lahat, na makakakilala na lahat ng mga tao, na kayo'y aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Paano naman kapatid, kung hindi mo iniibig yung kapatid mo? Paano naman, kung yung namumuno sa inyo, ay hindi nyo sinusuportahan? Paano naman ang pag-ibig na yan? Eto nga, mahina na nga leader. Mahina na nga yung namumuno sa inyo. Hindi mo pa iniibig.
Kinukutsa mo pa. Pag-ibig ba ng Diyos yun? Turo ba ng Diyos yun? Hindi po. Ang sabi, mag-ibigan kayo nagniningas. Ibig sabihin, kahit ano pa yung kapatid mo. Kahit na ang tingin nyo bobo yung kapatid, mahalin mo. Kahit na mahirap pa yung kapatid, mahalin mo. Kailangan ng pagmamahal mula sa puso, nagniningas. A burning love from your heart. John 2, verse 5, datapot ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo ay nasa Kanya. Ano yun? Datapot ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, no? Everybody who obeys the words of God, tunay nga sa Kanya ay sakdal ang pag-ibig ng Diyos. See? Kung iniibig natin ng Diyos, iniibig din natin ang kapwa natin. Sakdal, kapatid, ang pag-ibig sa atin ng Diyos. People don't care how much we know until they know how much we care. Ang mga tao, hindi nila alam kung paano alam mo po ba yung care? Ito yung pagtingin, no? Ang tao, hindi malalaman kung gaano kalaki ang pagtingin mo sa kanya until they know how much we care. Hanggat hindi natin naipakita yung ating pagtingin sa ating kapwa. Ang pagtingin po ay nandoon ang pag-ibig. Ang tao hindi maunawaan kung gaano natin sila iniibig hanggat hindi nila makita ang pag-ibig na yan sa atin. So, ano sabi ng Panginoon? Gaya ng Panginoon Diyos, inibig tayo ng ating Panginoon Kristo, bagamat hindi natin nakita ang Diyos ang ating Panginoon Kristo, pero iniibig natin ang Diyos at ang ating Panginoon Kristo, ganun din ang pag-ibig natin ipakita sa ating kapwa-tao. Jesus endorsed the Samaritan's philosophy and said, "Go and you do likewise." Nakita niyo po ba yung sa Samaritan's philosophy, yung Good Samaritan? Sabi ng Panginoon, paano ko po kayo babayaran? Hindi. Kung ano ginawa ko sa iyo, yun din ang gawin mo sa kapwa mo. Sabi niya, go and you do likewise. Inibig kita, ibigin mo ang iyong kapwa. Tinulungan kita, tulungan mo ang iyong kapwa. See? Yun po ang golden rule. Do unto others and so that may others do unto you. Gawin mo ang lahat ng bagay na gusto mong gawin sa iyo at ito ang gawin mo sa kapwa mo. Number 3, una, purification. Number 2, pag-ibig or love. Number 3, eternity. Okay. Verse 23 po, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ano yung binhi? Yun ang salita ng Diyos. The seed is the word of God. Alam niyo po nung si Pedro ay unang nangaral, ang sabi ng ating Panginoon Kristo kay Pedro, "And thou art Peter, and upon this rock I will build my church." Ano sabi pa niya? "And I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound on heaven, and whatever you loose on earth will be loose on heaven. And the gates of Hades shall not prevail against it." What is this key to the kingdom of heaven? The keys to the kingdom of heaven is the seed, and it is the words of God. Paano natin nalaman na ito pala ay binhi? Nang si Pedro po ay nangaral in Acts chapter 2, nang unang siyang nangaral, ano ang ginamit ni Pedro? Acts chapter 2 verse 36. "And they were pricked to the heart," at nabuksan ang kanilang mga puso. At sinabi nila, "Men and brethren, what shall we do?" Mga kapatid, ano aming gagawin? Bakit? Sapagkat sinabi ni Pedro sa kanila, yung Jesus na inyong ipinako sa krus ay ginawang inyong Panginoon at inyong tigapagligtas. Paano gagawin namin? Naipako na namin sa krus. Namatay na. Nabuhay namang muli. Anong gagawin namin? Sabi na ni Pedro, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan.
Ano ginamit ni Pedro? Bakit nabuksan ang kanilang mga puso? It is the seed of the kingdom. Ano yun? The word of God. The key to the kingdom of heaven is the word of God. It is the seed that was given to us. Kanya sabi rito, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay, namamalagi. Ayon sa kasulatan, verse 24, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang katirkan. Ang damo ay nalalanta at kumukupas naman ang kanyang bulaklak. Datapwat ang salita ng Panginoon ay mamamalagi, no? Magpakailanman. At ito ang salita na mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Ano raw po yun? Datapwat ang salita ng Panginoon ay mamamalagi. Kailan? Magpakailan pa man. For eternity. At ito ang salita ng mabuting balita, the good news. This is the message of the good news na ipinangaral sa inyo. See? Ang ating pong pinag-uusapan sa hapon na ito is the good news. Ito ang inaral ng mga apostol, ito ang ating mga nabasa, ito ang ating mga napag-aralan, at ito rin po ang iniaaral natin sa hapon na ito. Okay. Eternity, John chapter 5 verse 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tanda po natin, tandaan ninyo. Sino? Ikaw, kapatid, ako, sila, at ang lahat ng tao sa sanglibutan na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo at nakikinig sa aking salita ay sumasampalataya sa nagsugo. Sino ang nagsugo? Ang ating Panginoon Diyos. Sino sinugo? Ang ating Panginoon Kristo. Ang nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. See? Kung tayo sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Kristo, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. At ito ang salitang mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo. Ito po ang naririnig nyo sa araw na ito. Ito po ang naririnig nyo na itinuturo din po ng mga apostol noon 2020 years ago. At hanggang ngayon po ay itinuturo ko naman sa inyo. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo sa oras na ito. Unang Pedro chapter 1 verse 24. The word of God has indeed been preached to us. Ang salita ng Diyos ay naihayag na sa inyo lahat. Over and over again and again. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit na naririnig natin ang salita ng Diyos. And if we have truly heard the word of God, at kung tunay tayong nakikinig sa salita ng Diyos, and respond by faith, at tayo ay tumatalima sa pamamagitan ng ating pananampalataya and obedience, at sa pagsunod, we will be different people. Tayo ay magiging kakaibang tao. Hindi tayo yung taong nakikita natin sa sanlibutan, kung hindi tayo ang tunay na tao ng Diyos na tumatalima sa kanyang mga salita. We will be a better people. Tayo ay magiging mas mabuting tao. Bakit? Ang mabuting tao po na kay Kristo, nilinis na ng kanyang sariling dugo at pinatawad sa kanyang kasalanan. At kung tayo ay pumanaw sa buhay na ito, tandaan po natin sa paghukom, tayo rin ang magmamana ng buhay na walang hanggan. And so with God's help, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, we will never stop loving. Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, hindi po mauubos ang ating pag-ibig sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo, sa Espiritu Santo, at sa ating kapwa-tao. Never stop believing. Huwag kayong hihinto na makikinig at sasampalataya. Never stop serving. Huwag kayong titigil sa pagsiserve ninyo. Kahit ano pa, sa simbahan, kahit ano pa, sa komunidad, lahat. Huwag kayong titigil sa pagtalima, sa pagtulong at sa pagsunod. And we will never stop standing for the truth. At hindi rin kayo hihinto na kayo tumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pag wala na sa salita ng Diyos, huwag nyo nang pakikinggan. Huwag nyo na pong pakikinggan pag wala na sa salita ng Diyos.
It's not about us, it's all about God. Hindi po yan para sa atin. It's all about God. Okay? Purihin nawa ang ating Panginoon Diyos. Ito po ang katapos-tapusan or end of lesson 8. Ang ating salita ng Diyos, ang lahat ay mawawala, na ang buong sanlibutan mawawala, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailan paman. Tandaan po natin, ang lahat ng bagay sa salita ng Diyos ay naririto sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Magandang hapon po. Ito po si Brother Day. Nagpapasalamat sa inyo. Lagi po ninyong pakinggan ang YouTube channel namin. At ito po ay ang The Way to Eternal Life. Huwag niyo pong pababayaan na ang bawat lesson ay tinuturo ko araw-araw ay hindi ninyo masusundan. Ito po ay paki-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid. Kung kayo po ay na-uplift, may natutunan, nagalak, napuno ang inyong puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, share that love to others because God loves all of us. Magandang hapon po, magandang araw sa inyo lahat. Ito po si Brother Dave, nagpapasalamat sa inyong pakikinig.